Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sabi nila, ang pamilya daw ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Walang pamilyang perpekto. Naroroon daw ang pagtatalo at pag-aawayan. Pero sa huli ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahal ay laging nandyan. Nang mabasa ko ito ay napaisip ako. Parang hindi ko yata naramdaman ito sa aking pamilya. Nakikiusap ako na itago na lamang ako sa pangalang Ren. Isa ko sa mga regular na taga-subaybay ng inyong programa. Pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na isang araw ay magbabahagi ako ng aking istorya ng buhay. Papa Dudut, ang totoo niyan ay natatakot akong malaman ng madla ang kwento ko. Dahil sensitibo ito at sigurado kung huhusgahan nila ang pagkatao ko. Pero dahil sa ako na lang ang mag-isa sa buhay at dahil sa sobrang bigat na ng dinadala ko sa dibdib ay gusto ko nang mailabas ito. Hindi ko alam kung maituturing na malas ako pero kasi nasabi ko yon. Dahil simula pagkapanganak ko ay naramdaman ko nang parang walang nagmamahal sa akin. Kahit mismo ang sarili kong pamilya noon ay pinagkait sa akin yon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung kadugo ba nila ako o sadyang ampon lang. Simulat sa pool pa lamang ay hindi ko na kasi naramdaman na mahalaga ako sa kanila. At habang lumalaki ako ay siya namang paglayo nila sa akin. Samantala 16 years old ako noong inobliga ako ng mga magulang ko na maghanap ng trabaho. Okay lang yon sa akin dahil naiintindihan ko namang kailangan ng pamilya namin ng pera. Kaya wala akong sinayang na oras noon at naghanap ako kaagad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, ay nahirapan ako sa paghahanap ng trabaho dahil sa wala pa ako sa legal age. Kaya nauwi ako sa mga trabahong part-time. Una kong naging trabaho noon ay sa paggawaan ng taho. Pero nagkaroon ng maraming tanggalan ng empleyado pagkaraan ng 2 buwan. At isa ko sa mga natanggal. Tapos ay pumasok na rin ako sa construction kung saan ay matinding pagod ang aking dinanas. Pero dahil sa hindi regular ang aking trabaho ay may pagkakataon talagang nagiging tambay ako sa bahay na siyang kinakainis ng aking mga magulang. Kaya naman sa tuwing nasa bahay ako ay daig ko pa ang alila kung utusan ng aking mga magulang. Ren, halika nga rito. Dali ang bagal. Narinig kong tawag sa akin ang aking ina. Halatang nauubos na ang pasensya nito. Inay, narito na po ako, ang sabi ko habang palapit kay inay. Bakit ba ang bagal mong kumilos ha? Kanina pa akong sumisigaw dito para tawagin ka. Ano ba kasi yung ginagawa mo sa itaas ha? Tanong niya sa akin. Pasensya na po kayo inay. Naglilinis lang po ako ng kwarto ni na Ate Donna at Kuya Andoy.
Nililinis ko pong mabuti yon para wala silang masabi sa akin, sagot ko. Siguraduhin mo lang na malinis yon at saka ingatan mo yung mga gamit ng kapatid mo. Baka may mawala doon. Ikaw lang ang pagbibintangan namin. Napabuntong hininga ko. Huwag po kayong mag-alala doon, inay. Iniingatan ko pong maigi yung mga gamit nila at saka wala pong mawawala doon. Hindi naman po kasi ako magnanakaw. Nako, kahit sabihin mo na hindi ka magnanakaw, nandiyan pa rin ang tukso. Lalo na at wala ka pa ring trabaho hanggang ngayon. Hay nako, kailan ka pa ba magkakaroon ng pakinabang sa bahay na ito? Buti pa sina Donna at Andoy, may ibinibigay sa aking pera. Samantalang ikaw wala, sabi ni inay sa akin. Papadudot aminin kong nasaktan ako sa sinabi ng aking ina. Dahil sa wala akong trabaho, kaya tingin nila sa akin anumang oras ay pwedeng gumawa ng masama. Sa totoo lang ay madalas ko itong nararanasan sa kanila. Kapag may nawawala ako kaagad ang kanilang pinagbibintangan. Nung una ay nakukuha ko pa ang pagpasensyahan. Pero dumarating din ang panahon na parang gusto ko nang magalit. Pero naisip ko na wala pala akong karapatang magalit. Dahil para sa aking mga magulang, isa lamang akong palamunin. Inay, bakit po ninyo pala ako tinatawag kanina? Ano po bang ipapagawa ninyo sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya at pinipigilan ko ang aking sarili na magalit o mainis. Heto, linisin mo itong mga pinaglutuan ko. Pagod na kasi ako. Bilisan mo at mamayang kaunti pagdating ni Kuya Andoy galing ng trabaho kakain na tayo. Si Donna naman pinagtira ko na lamang ng pagkain dahil mamaya pang 11:00 ang uwi noon. Sige na rin, ligpitin mo na yan, utos niya sa akin. Samantala'y napansin ko ang hapagkainan namin. Hinahati niyo na pala yung mga pagkain. 10 dito yung sa akin. Ayan yun sa'yo, sabay turo ng isang platong kakaunti ang laman. Inay, bakit po parang kakaunti naman tong ibinigay ninyo sa aking pagkain kumpara kina Ate Donna at Andoy? Nahihiya kong tanong. Tinitigan ako ni inay mula ulo hanggang paa, may halong panlilibak. Nagrereklamo ka pa dyan pues kung ayaw mo ng kaunting pagkain magtrabaho ka. Dinamihan ko yung mga pagkain ni Donna at Andoy kasi nagtatrabaho sila. Sila ang mga nagbibigay ng pera sa akin. Ikaw, wala. Pasalamat ka pa at pinapakain ka pa dyan Sa narinig ko kay inay, ay parang gusto ko nang maiyak. Pero inay, sinisikap ko naman pong makahanap ng trabaho. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Kaso walang bunga yang pagsisikap mo. Ilang beses ka na bang naghanap ng trabaho? Maraming beses ta. Pero palagi ka na lang bagsak. Palagi na lang sablay. Buti pa mga kapatid mo. Wala pang 1 buwan nakahanap na ng trabaho. Hay nako rin. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Dali, gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Ang sabi ni inay sa akin na may halong panlalait. Papadudot hindi lang si inay ang nagtrato sa akin ng ganon. Maski sina Itay at Kuya Andoy ay mababa ang tingin sa akin. Palagi nila ako nilalait, sinasaktan at kung ituring nila ako ay parang hindi nila tunay na kapamilya. O napakasakit pero hindi ko yon sinasabi sa kanila at sa halip ay kinikimkim ko na lamang ito sa aking sarili. Sa kabilang banda ay sari-saring trabaho pa ang pinagdaanan ko. Tulad ng pagiging helper, gasoline boy at kargador sa palengke. Pero sa kasamaang palad ilang linggo lang akong tumatagal. Kaya abot-abot ang pangiinsultong inaabot ko sa aking pamilya. Naghahanap ng janitor yung eskwelahang pinagwagwardyahan ko. Bala ko sanang ipasok si Rendon para naman magkaroon ng trabaho. Yang batang yan. Hindi yung nakahilata lang dito buong magdamag.
Narinig kong sabi ng aking ama kay inay. Sumabat naman si Kuya Andoy. Kaso itay, ang tanong kaya po ba ni Ren ang trabaho? Hindi ba't namasukan siya bilang houseboy kina Mrs. Fuentes? Pero ano? Puro kapalpakan lang po ang ginawa niya kaya isang araw pa lang siya sa trabaho nasisante na. Hay nako, hindi na pwede yun ngayon. Nasa critical na sitwasyon na tayo. Kaya kailangan magtrabaho na, yang Ren na yan. Kayanin niya anumang trabahong ibigay sa kanya. Basta ang mahalaga may maabot siyang pera sa akin. Narinig kong sabi ni inay. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako sa 3 kong kapamilyang nag-uusap. Eto na pala si Ren. Inimporma ni Kuya Andoy sa aming mga magulang. Ren, ipapasok kita bilang janitor. Pero kapag nandun ka na, huwag kang palampa-lampa at pabagal-bagal sa trabaho. Magsipag ka. Kapag ginawa mo yon, sigurado akong tatagal ka doon. Sabi sa akin ng aking ama. Kailangan mo na magtrabaho para naman may pakinabang ka. Hindi yung pahila-hilata ka lang dito. Dagdag pa nito. Tumutol ako sa huling sinabi ni Itay sa akin. Hindi po ako humihilata dito, Itay. Kahit po wala akong trabaho marami naman po akong ginagawa rito sa bahay. Para na nga po akong alila dito. Buong pagtitimpi kong sabi. Abay dapat lang na alilain ka dito sa bahay. Kahit man lang dyan magkaroon ka ng silbi. Sabi ng aking ina. Na kung magsabi siya ng ganun parang hindi niya ako tunay na anak. Pero iba pa rin yung nagbibigay ka sa amin ng pera, no? Pera ang kailangan namin, hindi ikaw, ang sabi pa ni Itay. Sa pagkakataong yun ay umalis na ako at dumiretso sa kwarto namin ni Kuya Andoy. Doon ay ibinuhos ko ang lahat ng aking sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala ay nagkaroon ako ng trabaho bilang janitor. Pero dahil sa 16 pa lamang ako ay napilitan akong mandaya ng edad. Papadudot pinagbuti ko talaga ang trabaho para maregular ako. Ayoko na kasing maranasan na minamaltrato dahil tingin nila ay pabigat lamang ako sa kanila. Pero kahit na nagbibigay na ako ng pera sa aking mga magulang ay hindi pa rin yon sapat para mahalin at ituring nila akong kabilang sa pamilya. Hanggang sa dumating ang isa na namang pagsubok sa aming pamilya. Natanggal sa trabaho si Itay dahil binawasan noon ang maintenance and security personnel ng eskwelahan. Pero maswerte pa rin ako kahit papaano kasi hindi ako napasama sa mga natanggal. At dahil hirap din si Itay sa paghanap ng trabaho kaya nagbabaka sakali na lamang siya sa swerte sa pamamagitan ng sugal na siyang nagiging ugat ng pagtatalo nila ni Inay. Alam mong nasa critical na tayong sitwasyon tapos nakukuha mo pang magsugal? Ayan, imbis na iniipon mo yang natitirang pera mo nakukuha mo lang yang gamitin sa sabong. Tapos nung nakaraan lang, yung binigay na pera ni Donna pinang-inom mo lang sa mga kaibigan mo. Hay nako, wala talaga sa diksyonaryo mo ang pag-iipon. Narinig kong sermon ni Inay sa aking ama. Makakahanap din ako ng trabaho. At saka nandyan naman si Donna, Andoy at Ren. May mga trabaho naman sila. Narinig ko namang sabi ni Itay. Kaso ang problema hindi sapat ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tapos eto pa. Kakarating lang ng bill sa kuryente. At alam mo kung magkano ang babayaran natin. Mahigit 2,000 piso. Eksakto lang yon sa binibigay sa atin buwan-buwan ni Donna. Yung kinikita naman ni Andoy sapat lang sa pagkain. Yung kinikita naman ni Ren sa pagiging janitor parang barya lang. Ang sabi pa ni Inay. Bakit kasi hindi mo pa paghanapin ng bagong trabaho si Ren na may malaki-laking sahod para naman maramdaman natin yung kinikita niya? Narinig kong suhestyon ni Itay sa aking ina. Sa pagkakataong yon ay lumapit na ako sa aking mga magulang. Sinabi ko sa kanila na hindi ako mag-resign sa trabaho dahil mahirap maghanap ng bagong trabaho.
Lalo na't wala pa ako sa hustong gulang. At tulad ng aking inaasahan ay pumayag naman sila pero palagi nilang ini-insist sa akin na lakihan ko pa raw ang ibinibigay ko sa kanila. Nangako naman ako sa kanila na gagawin ko ang lahat kahit na mag-overtime pa ako para lumaki ang bigay sa akin. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan ay minalas ako na mapasama sa tatanggaling empleyado ng eskwelahan. Nalungkot ako at natakot dahil alam ko na ang mangyayari sa akin. Oras na malaman nila na wala na naman akong trabaho. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil noong ipinagtapat ko sa kanila na tanggal na ako sa trabaho ay bumalik na naman sila sa dating pagtrato sa akin. Ngayong wala ka ng trabaho pag sumikapan mo namang makahanap ulit ng bago. Yung may malaking sweldo naman, para naman maramdaman namin yung pagtulong mo. Alalahanin mo rin, nawalan din ako ng trabaho, kaya kayo lang nina Donna at Andoy ang inaasahan namin, ang sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Bibilisan ko pong makahanap ng trabaho. Paggagaranti ako sa kanya. Kung hindi ka lang sana maarte dyan pwede kang pumatol sa bakla tapos pirahan mo. Tulad niyan, nandiyan naman sina Lali at Andy. Sigurado ako magbibigay yung kagad ng pera kapag humingi ka. Suhestyon sa akin ni Itay. Itay naman, hindi po ako papatol sa bakla para lang magkapera. Tutol ko sa mungkahi ni Itay sa akin. Sus, arte ka pa. Sige, magpakadesente ka pero mamamatay ka sa gutom. Pagpapatuloy ni Itay. Sa pagkakataong ito ay sumingit na sa usapan si Inay. Delo, hindi malakas ang sikmura ni Ren, di tulad mo nun. Hindi kayang magpakama ni Ren sa mga bakla at matrona tulad ng ginagawa mo dati para lang magkapera. Kuring, kung mag-iinarte pa yung anak mo, hindi siya aasenso niyan. At saka sayang naman ang itsura ni Ren. O tingnan mo, matangkad, maputi, gwapo. Tapos sariwang sariwa pa. Sabi ni Itay kay Inay habang tinuturo ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Alam mo rin, kung kasing gwapo mo lang si Ando baka pinag-callboy ko at torero ko na yun. Papadudot na paisip din ako sa suhestyon na yun ni Itay. Kaso nung mga panahong yun ay naiisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Parang hindi ko kakayanang ibenta ang katawan at puri ko kapalit ng pera. Kasi mukhang sinusubok talaga kami ng tadhana dahil dumating ang problema kay Andoy at nabaon ito sa utang. Dahil dito ay halos kakarampot na lamang ang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Kaya napilitan akong maghanap ng panibagong trabaho. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ni Itay. May nalaman siyang trabaho na pwede kong pasukan. Mas malaki ang sahod kumpara sa pagiging janitor. Papayag na sana ako kasi nalaman kong sa isang gay bar pala ako balak pagtrabahuhin. Huwag kang mag-alala Ren. Waiter lang naman ang papasukan mo doon. Sabi sa akin ni Itay. Pilit niya akong kinukumbinse. Sa huli ay wala din akong nagawa. Kinabukasan ay sinamahan ako ni Itay sa gay bar at doon ay nakausap namin si Dovie, ang may-ari at magiging amo ko. Nagkataon din na dati pala itong bugaw ni Itay noong nagko-callboy pa ito. Papadudot agad naman akong tinanggap ni Dovie bilang waiter. Bagamat ayon sa kanya, bagi daw ako maging macho dancer o di kaya ay webcam performer. Papadudot naging maayos naman ang unang buwan ko sa gay bar bilang waiter. Hindi man ako macho dancer pero medyo naaasiwa ako noon sa aking uniforme na latex pants tapos ay topless. Dahil sa suot ko ay napagkamalan din akong macho dancer at nakakatanggap ng sari-saring panghihipo at pambabastos. Pero tiniis ko yon alang-alang sa malaking sahod. Ngunit hindi pa rin masaya ang aking pamilya sa perang inaabot ko sa kanila. O maaring malaki ang sahod ko doon kumpara sa sinasahod ko sa dati kong trabaho pero nakatanggap pa rin ako ng reklamo sa pamilya ko. Papadudot hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon.
at ilang buwan pang lumipas ng sunod-sunod, ang problemang dumarating sa buhay namin ay napilitan na akong kumapit sa patalim. Samantala habang nagtatrabaho ay nilapitan ako ng aking amo na si Dovie. Ang sipag mo naman dyan at saka maayos naman ang trabaho mo. Sa tingin ko dapat ka lang bigyan ng increase sa sweldo mo, sabi niya sa akin. Natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Siya nga pala, ilang taong ka na ulit? Tanong pa niya sa akin. Natigilan ako saglit at medyo kinabahan. 18 po, pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwalang 18 ka rin, tapatin mo ko, ilang taong ka na talaga. Napalunok ako. Alam na yata ng boss ko na nagsisinungaling ako sa edad, kaya no choice ako kundi ang aminin ang totoo sa kanya. Sir Dovie, 16 pa lang po ako, pagtatapat ko. Sabi ko na nga ba tamang hinala ko na nandaya ka ng edad? Patuloy ng aking amo. Pero hindi siya galit sa ginawa ko. Sir, tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho bilang waiter? Kinakabahang tanong ko. Ayaw ko kasing mawalan ulit ako ng trabaho. No, hindi kita tatanggalin kasi masipag ka naman. At saka tatanggalin ba naman kita samantalang namumroblema ang pamilya mo sa pera. Kapag tinanggal kita, kawawa naman kayo. Wala kang perang may aabot sa mga magulang mo. Konsensya ko pa yun. Ang sabi niya sa akin. Sa pagkakataong yun ay nakahinga ko ng maluwag. Salamat po Sir Dovie. Huwag po kayong mag-alala at pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Napatingin sa akin ang aking boss at napangiti. Gusto mo bang kumita ng mas malaking pera? Tanong niya ulit sa akin. Siyempre naman po, oo. Gusto ko po kasing makatulong sa pamilya ko. Excited na sagot ko. Ano pong gagawin ko sir? Simple lang, maghubad ka at magsayaw sa harapan ng entablado. O di kaya alam mo na walang excitement ko sa muka. Pero Sir Dovie, parang hindi ko po yata kaya yun. Sabi ko. Akala ko ba kakayanin mo ang lahat? Isipin mo rin. Para ito sa pamilya mo, malaking pera ang kikitain mo. As in limpak-limpak na salapi. Pag-iengganyo sa akin ni Dovie. Pero puri ko po ang kapalit. Kinakabahan kong wika. Aanhin mo naman ang puri mo kung mamamatay ka ng dilat ng mata dahil sa gutom. Ren, pag-isipan mong mabuti. Sa panahon ngayon kailangan mo maging praktikal. Anong ngayon kung ibenta mo ang katawan mo? Wala namang mawawala sa iyo kasi lalaki ka naman. At saka naniniwala ako na kapag nasubukan mo na at nakahawa ka na ng malaking pera makakalimutan mo yung puri mo. Ano Ren? Naghihintay si Dovie ng aking sagot. Pag-iisipan ko po. Tangi ko lang nasabi. Huwag mo nang pag-isipan pa Ren. Naririto na ang oportunidad. Huwag mo nang pakawalan pa. Huwag mong sayangin ang kakisigan mo. Pagkakitaan mo yan. Natahimik ako at pinag-isipan ang sinabi ng aking amo. Palagay niyo po sir papasa po ba talaga ako sa trabahong yan? Tanong ko. Oo naman. Gwapo ka naman. Actually ikaw ang pinakagwapo sa mga lalaking naririto. Na-excite na wika pa ni Dovie. Pero paano naman po yung katawan ko? Papasa po ba? Tinignan ulit ni Dovie ang katawan ko dahil nakatopless pa rin ako ng mga oras na yon. Pasok na pasok ka pa rin. Magandang pangangatawan mo. Bukod doon matangkad ka tapos maputi at halatang halata na sariwa ka pa. Ano tama ba ako? Virgin ka pa? Nahiya naman akong sumagot. Opo, virgin pa po ako. So ano rin, game ka na ba? Tanong sa akin ng aking amo. Hindi ako kaagad nakasagot dahil na rin sa sobrang kaba. Naintindihan ko kung hindi ka kaagad makasagot. Ganito na lang. Bakit hindi mo subukan ngayon? Alam mo ba, merong isang kliyente tayo na nagka-crush sa'yo. Fritz ang pangalan,
At alam mo ba, mayaman yung lalaki. Pagpapatuloy ni Dovie. Pagkatapos noon ay hinila niya ako papunta sa sinasabi niyang kliyente na Fritz ang pangalan. Naghihintay ito kanina pa sa isang kwarto. At nang makita ako ay para itong asong ulol na uhaw sa aking murang katawan. At yun nga papadudot, iyon ang unang experience ko. Napapapikit na lamang ako habang nilalakbay niya ang aking katawan. Sa una ay nakakakaba pero nakalimutan ko rin yon. At nagpapalitan na ng ligaya. Lalo na nung binigay ni Fritz sa akin yung 1,500 na bayad niya sa puri ko. Pagkatapos ng una kong experience kay Fritz ay muli akong kinausap ni Dovie para alamin ang aking naging experience. Sabi ko sa kanya ay pumapayag na ako sa ganong klase ng trabaho. Papadudot nung una talaga ay sobrang nahirapan ako sa ginawa ko. Hindi ko masikmura na ibenta ko ang mura kong katawan sa mga taong hayok sa laman, pero dahil sa iniisip ko ang kapakanan ng aking pamilya ay tiniis ko lamang ang lahat. Hanggang sa tumagal ay nasanay na rin ako. Papadudot pinagpatuloy ko na ang ganong trabaho at nakipagbigay na ako ng malaking pera sa pamilya ko. At doon ay naranasan ko na kung paano pahalagahan at mahalin. Nakita ko sa kanila ang kasiyahan na siyang nagpataba talaga ng puso ko. Kaya kahit na mahirap ang aking ginagawa ay tiniis ko na lamang yon. Makita ko lamang na masaya at sagana ang aking pamilya. Bukod sa pagiging macho dancer at callboy ay sari-saring racket ang ginawa ko noon. Para kumita ng malaki para may abot sa pamilya ko. Nandyan na yung pinasok ko yung mundo ng webcam performance. Unay nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at nagpost ng aking mga adult solo videos. Noong una ay katuwang ko lamang at ang aking pagkalalaki ang aking ipinapakita sa webcam. Pero hindi nagtagal ay ipinakita ko na rin ang aking mukha dahil mas malaki ang bayad. Magsa 17 years old na ako that time. Siyempre papadudot naging masaya naman ang buong pamilya ko sa inaabot ko. At doon ay naramdaman ko sa kanila kung paano pahalagahan na hindi ko noon nararamdaman nung walang-wala ako. Sa kabilang banda, hindi na nagtanong pa sa akin ang pamilya ko kung saan ko nakukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Hindi ko na rin sinabi ang tungkol sa sideline ko, bukod sa mukhang wala rin naman silang pakialam kahit na malaman pa nila ang katotohanan. Papadudot, hindi naglaon ay lumaki. Nang lumaki rin ang pangangailangan ng pamilya ko kaya naisipan ko nang magkaroon pa ng ibang mapagkakakitaan. Simula kasi nung malaking pera na ang inaabot ko sa mga magulang ko ay hindi na naghanap pa ng trabaho si Inay at Kuya Andoy. Okay lang yun sa akin, total ay sobra-sobra naman ang kinikita ko. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagiging demanding. Buti naman at umuwi ka na. Nasaan na yung pera? Tanong sa akin ni Inay. Nang minsang maabutan ko sila sa labas kinaumagahan. Dahil pagod at inaantok na ako ay inabot ko na lamang kay Inay ang 5,000 kita ko. Malaki ang kinita ko ng araw na yon dahil nag-live show ako sa mga mayayamang Becky. 5,000 heto lang? Tanong ni Inay sa akin na halatang hindi satisfied sa ibinigay kong pera. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Madadagdagan pa po yan. Matamlay kong sagot sa aking ina. Bigla namang sumalubong sa amin si Itay at kinausap ang aking ina. Pahingi naman ng 2,000 dyan sa ibinigay ng anak mo. Demand nito. 2,000? Ay ang laki naman, sus. Magtigil ka. Ipangsusugal mo lang yung pera. Sayang. Pagtutol ng aking ina at agad na ibinulsa ang pera. Sus! Nagsalita ang hindi magastos. Ikaw nga dyan, diretso agad sa parlor para magpaganda. Pagkakuha mo ng pera sa anak mo. Ang sabi ni Itay. Medyo nawawala na siya ng pasensya. Kung gusto mo ng perang pangsugal, humingi ka dyan kay Ren. Sabi ni Inay bago nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Para hindi na siya mahinga ni Itay ng pera. Bumaling sa akin ang aking ama. Ren,
Baka may pera ka pa dyan. Pahingi naman. Tay, wala na po akong sobra. Pamasahe na lang po itong natitira sa akin. Magalang na sagot ko sa aking ama. Pero lalong naging demanding siya sa akin. Anong walang pera? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sige na, pahingi na. Pagtataya ko lang sa sabong. Malay mo kasi manalo ako tulad nung dati. Buti naman at dumating si Ate Donna para sumaklolo sa akin. Itay, tama na po yan. Huwag niyo na pong pilitin si Ren kung wala na siyang pera. Sagot niya sa aming ama. Donna, hindi lang naman ako ang makikinabang sa napapanalunan ko sa sabong, no? Lahat tayo, sabi naman ni Itay. Pero Itay, sugal pa rin po yun. Minsan lang po kayong manalo sa sugal. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa perang pinagpapaguran ni Ren? Ang sabi ni Ate Donna. Pwede ba, Donna? Huwag mong hawahan si Ren sa kadamutan mo. Halatang napipiko na si Itay sa aking kapatid. Para maiwasan naman ang paglala ng kanilang pagtatalo ay nagpasya na lamang akong bigyan si Itay ng 2,000. Agad namang natuwa ang aking ama at dali-daling umalis patungo sa sabungan. Ate, hindi ba nasabi ko sa inyo na waiter ako? Pero hindi naniwala si Ate Donna sa aking sinabi. Ang laki naman ng kita mo para sa isang waiter. O baka naman sumasideline ka bilang macho dancer o di kaya nagbebenta ng sarili mong laman para magkapera. Nanunubok na sabi niya sa akin. Natahimik ako. Mukhang nakakahalata na sa akin si Ate Donna. Pero naisip ko rin na ano naman ngayon kung malaman niya ang katotohanan. Magsusumbong siya sa aming mga magulang? Samantala'y narinig pala ni Inay ang usapan namin ni Ate Donna. Kaya lumapit siya sa amin. Donna, wala ka nang pakialam ha kung saan kinukuha ni Ren yung pera. Ano ngayon kung macho dancer siya o call boy? Wala namang mawawala sa kanya kasi lalaki naman siya. Ang importante nagbibigay siya ng malaking pera sa atin. Ang sabi pa niya sa aking kapatid. Papadudot, alam ko naman na hindi naman mahalaga sa pamilya ko kung saan ko kinukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Ang mahalaga lang naman sa kanila ay masunod ko ang pangangailangan at luho nila. Kaya bukod sa pagmamacho dancer at callboy ay sumasideline din po ako bilang cyber performer at torero, Papadudot. Malaki talaga ang kinikita ko sa mga sideline na yon. At dahil doon ay nakalimutan ko ng irespeto pa ang sarili ko. Ang mahalaga lang naman kasi sa akin ay mahalin ako at tanggapin ang sarili kong pamilya at tanging pagtulong ko sa kanila ang sagot para mangyari yon. Pero isang gabi habang nagpe-perform ako ng hubot-hubad sa entablado ay laking gulat ko na lamang nang makita ko si Ate Donna. Umakyat siya ng entablado at hinila ako pababa. Siyempre nagkagulo noon sa loob ng gay bar pero walang pakialam noon ang ate ko. Kaya para maiwasan pa ang mas malaking gulo, agad ako nagsuot ng underwear at dinala ko siya sa aming dressing room. Doon ay kinumpronta ako ng aking kapatid. Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya. Napasigaw ako sa sakit. Bakit mo ako sinampal, ate? Kumpronta ko. Sinampal kita kasi para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Halos maiyak ang ate ko sa kalunos-lunos na sinapit ko. Hindi ko na rin napigilang umiyak noon. Bakit ba, ate? Ano bang pakialam mo sa akin? Ano bang pakialam mo kung ibuyang-yang ko at ibenta ang sarili kong katawan sa madla? Wala naman, hindi ba? Ren, hindi ko gustong saktan ka. Pero nag-aalala ako sa iyo. Wika ni Ate Donna. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin, ate. Naiiyak ko ng sagot. Kapatid kita. At hindi ko maaatim na ibenta mo ang iyong katawan at dangal para lang sa kakarampot na pera. Teenager ka pa lang. Huwag mong sirain ang buhay mo. Umiiyak si Ate Donna sa harapan ko. Sa lahat ng kapamilya ko ay siya lamang ang nagpakita ng concern sa akin. Papadudot, hindi na ako nakapagpigil noon at ibinuhos na ang kinikimkim kong sama ng loob. Alam mo, ate,
Sa totoo lang ayaw ko rin ang ginagawa ko pero wala akong mapagpilian kasi heto lang ang alam kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala naman akong narating hindi tulad ninyo ni Kuya Andoy na nakatapos ng high school. Ako hindi eh. Sa palagay mo, anong kinabukasan na naghihintay sa akin? Paano ako kikita ng malaking pera sa marangal na paraan? Ate Donna, walang kaso sa akin kahit babuyin pa ng mga taong nasa loob ng gay bar na yan ang buong pagkatao ko. Ang importante lang naman sa akin maranasan kong pahalagahan ng sarili kong pamilya na hindi ko naranasan noon. Ate Donna, pera lang ang sagot para matanggap ako ng sarili kong pamilya. Pera lang ang sagot para maramdaman kong mahalaga ako sa buhay ninyo. Umiiyak kong sagot. Ren, patawarin mo kami. Hindi mo kailangang babuyin ang sarili mo para lang mahalin ka namin. Nakikiusap ako sa iyo Ren, pahalagahan mo muna ang sarili mo bago kami. Itigil mo na yung ginagawa mo. Payo sa akin ng aking kapatid. Papa Dudut, nagpatuloy ako sa ganong gawain. Nakalimutan ko na ang lahat. Pati na ang awa sa sarili ko kasi iniisip ko lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na magkakaroon din pala ng hangganan ang lahat. Dahil dumating din ang pagkakataong binayo ako ng isang malaking pagsubok. Papa Dudut, dahil sa makamundong trabaho ko ay nahawahan ako ng HIV at ang karelasyon kong si Fritz ang may kasalanan. Noong magpositibo ako ay nanlumo talaga ako at masasabi kong yun na talaga ang katapusan ng mundo ko. Pero sa kabila ng pagsubok na yon, sinikap kong magpakatatag at sinubukan kong lumapit sa mga kapamilya ko para ipagtapat ang aking sakit. Pero imbes na tulungan nila ako sa aking problema ay ipinagtabuyan nila ako. Papa Dudut, doon ko napagtanto na kahit kailan ay hindi nila ako matatanggap bilang kapamilya ng walang naiaabot na pera. Masakit man yon sa akin pero tiniis ko yon. Samantala'y nag-decide na lamang akong umalis noon sa bahay namin nang hindi nagpapaalam. Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang kalagayan ko. At alam ko naman na kahit malaman pa nila yon ay wala rin silang pakialam sa akin. Papa Dudut, bakit may ganong pamilya? Bakit parang mas mahalaga pa sa kanila ang pera kesa sa sarili nilang kapamilya? Ano bang gagawin ko sa pagsubok na ito sa buhay ko? Sino ba ang pwede kong masandalan sa mga oras na ito? Pinanganak lang ba ako para mag-isa, Papa Dudut? Sana'y palakasin ninyo naman ang loob ko. Dito ko na lang po tatapusin ang lahat. Sana'y mabasa nyo ito at maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ren. Maraming salamat Ren sa pagbabahagi mo ng iyong istorya sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot at nakakaiyak ang sinapit mo sa kamay ng iyong pamilya. Sa totoo lang ay napapaisip kami kung talaga bang sila ang tunay mong pamilya o hindi. Sa iyong kwento ay hindi ka nila trinato bilang kapamilya at sa halip ay pinagtabuyang ka lamang nila nang ma-realize nila na wala ka nang magiging silbi sa kanila. Mga kaibigan, malungkot din ang sinapit ni Ren na sa murang edad ay napilitan siyang ibenta ang kanyang katawan para lamang ma-please niya at maramdaman niyang mahal siya ng mga ito. Pero sa kabila ng sakripisyo niya ay binaliwala lamang siya ng kanyang pamilya. Sa totoo lang ay hindi pamilya ang tawag doon at kung ano man ang dahilan nila ay hindi dapat gawing rason para maltratuhin na lamang ng ganon si Ren. Ren, kung nakikinig ka man ngayon, magpakatatag ka. Hindi ka man makakuha ng pag-aalaga at atensyon sa iyong pamilya. Naniniwala kung merong mga taong ibibigay sa iyo ang Panginoon para makasama mo at makatulong sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya huwag mong isipin na pinanganak kang nag-iisa dahil alam nating hindi yon hahayaan ng Diyos. Ren, huwag kang sumuko at ikaw ay magbalik loob sa ating Panginoon. Naniniwala kaming malalampasan mo rin ang pagsubok na yan sa iyong buhay.
Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga araw-araw naming upload ng mga horror stories. Narrated by Jason Steele. Ganon din po, mag-subscribe po kayo sa Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Masarap, lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa pagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.